LNPOV. Kahit papaano ay nakaramdam din naman ako ng awa. Kahit paano naman ay may pinagsamahan pa din kami. Anong nangyari? Bakit siya namatay? Binasa ni Dexter ang sulat ni Mark. Humihingi ito ng tawad sa lahat ng nagawa niya lalo na sakin. Nakalagay pa nga doon na minahal niya ako, at mahal pa din hanggang ngayon, pero sabi niya tanggap niya na kay Dexter ako liligaya. Sinabi niyang masaya na siyang nakikita akong masaya. Nagbilin din siya kay Dexter na alagaan ako. Pero ang nag-alala ako sa sinabi niya, na bantayan naming mabuti ang kambal. Alam nilang kambal ang anak ko. Si kuya lang ang nakakaalam nito, at ang pamilya namin. Puwera sa pamilya ni David Gibson, kaya paano nila nalamang kambal ang anak ko. 2 araw na kami dito sa ospital, at nagpapalitan ang mga kapatid ni Dexter, pati na si Kuya Daniel sa pagbabantay sa amin. Hindi nila kami iniiwan mag-isa dahil na din sa sinabi ni Mark. Migs, pwede ka nang umuwi, sabi ni Joseph na kakarating lang kasama si Kuya Daniel. Sige kuya, Ate Ellen balik na lang ako ulit, sabi ni Migs. Sinilip muna ang kambal bago umalis. Wala bang kaina-hinalang lumapit sa inyo? Alam mo nakakaalarma yung sabi ng ex mo. Hindi man lang sinabi kung sino at paano nila nalaman na nanganak ka na, at isa pa paano niya nalamang kambal ang anak mo. Sabi mo wala kang sinabihan bukod sa amin, sabi ni Kuya Daniel. Wala nga, sana nga si Mark lang ang may alam. E paano kung buong pamilya ni David ang nakakaalam? Natatakot ako para sa mga anak ko, sabi ko. Huwag kang mag-alala Ate Ellen, hindi ka pababayaan ni Kuya, at syempre kasama kami sa pagbabantay sa inyo, sabi ni Joseph. Salamat, sabi ko. Lumipas ang 2 oras at dumating si Dexter. Meron kasi siya ngayong operasyon, at gusto ng pasyente na siya ang mag-opera sa kanya. Lumapit sakin si Dexter at humulik sa noo ko. Pagkatapos ay sinilip ang mga baby. Sweetie, gusto mo na ba umuwi at sa bahay na lang magpahinga? Tanong ni Dexter. Pwede na. Masayang tanong ko, at ngumiti siya sakin. Pwede na. Mas maganda ngayon maaalagaan kayo ni Mama, sabi ni Dexter. Masayang masaya ako sa narinig ko. At least makakakilos na ako ng maayos, at isa pa nabuburyo ako sa ospital. Nag-ayos kami ng mga gamit, at saka kami lumabas. Wala namang problema sa bills o kung anuman. Kasi si Dexter ang may-ari ng ospital. Nauna nang lumabas si Kuya Daniel at Joseph. Kasi pumunta kami kay Faith para magpaalam. Malapit na kami sa labas habang hawak-hawak ko si Sofia, habang hawak naman ni Dexter si Camila. Lumapit sa amin sina Kuya Daniel at Joseph, para kunin ang mga gamit ng mga bata, nang bigla kaming makarinig ng pagsabog. Boom! Nanlaki ang mga mata namin, dahil sumabog ang sasakyan namin. Napaluha ako, kasi buti na lang at hindi pa kami nakakasakay. Mabuti na lang din at bumaba sina Kuya Daniel at Joseph. Kuya Daniel, nag-aalalang sabi ko. Hinawakan ko ang kamay niyang napakalamig. Tulala sila ni Joseph. Niyakap siya ni Dexter. Ilang minuto din silang nakatulala. Ina naman, buti lumabas tayo kundi patay na tayo, sigaw ni Joseph. Hindi ako makapaniwala. Muntik na ako. Muntik na tayong mamatay. Sigaw ni Kuya Daniel na kababalik lang ng ulirat. Humahanggos na dumating si Faith. Ipinakarga ni Dexter si Camila kay Faith, at pagkatapos ay may tinawagan. Agad nagsidatingan ang mga pulis, bumbero at si Tony. Mauna na kayo sa bahay. Isama mo si Daniel at ang mga pulis. Padating na sila Migs at doon na kayo sumakay. Escorten na lang kayo ng mga pulis. Kailangan kong manatili dito, para sa mga itatanong pa ng mga pulis, sabi ni Dexter. Mag-iingat ka Dexter, sabi ko. Dumating naman agad sina Migs at Seb, na may dalang sasakyan. Agad na pinasakay nila kami ng mga bata. May 3 mobile na kaming kasama. 2 sa harap at isa sa likuran namin. Nasa likuran din ang 2 bodyguard ko. Maayos kaming nakarating sa bahay. Pagdating namin agad kaming sinalubong nila Mama Letty, at Papa Emilio. Kinuha sakin ni Seb si Sofia, at napayakap ako ng mahigpit kay Mama Letty. Napahagulgul ako, dahil na din sa pagkakashock ko sa nangyari. Tahan na, mabuti at ligtas kayong lahat. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos, at walang napahamak sa inyo, pag-aalos sakin ni Mama Letty.
Natakot po ako. Buti na lang at nagpaalam muna kami kay Faith, at buti na lang po lumabas sila Kuya Daniel at Joseph. Kung nagkataon po, hindi ko natapos ang sinasabi ko, dahil hindi ko matatanggap kung yun ang mangyayari sa kanila. Halika na kayo sa loob at makapagpahinga. Baka mabinat ka pa niyan, sabi ni Papa Emilio. Dinala namin sa kwarto namin ang mga bata. Mabuti na lang at hindi nag-iiyak ang kambal. Kasama ko sa kwarto ko ngayon si Kuya Daniel, Migs at Seb. Dumating si Daddy Enrico at agad niyakap kami ni Kuya Daniel. Naluha ako sa pag-iyak ni Daddy. Salamat sa Diyos, at walang nangyaring masama sa inyong dalawa. Hindi ko kakayanin kapag may isa sa inyo ang napahamak. Nawala na sakin si Eleanor, at ayokong may mawala pa sa inyo. Lalo ka na Ellen, ngayon ka lang namin nakasama, sabi ni Daddy. Napaiyak akong lalo, kasi ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Ayos na po kami Dad. Siguro ay sinagip kami ni Mommy. Kung nakikita niya lang tayo ngayon, sigurado akong masayang-masaya na siya, sabi ni Kuya Daniel. Ilang minuto din kaming magkakayakap. Nang kumalma si Daddy, ay pinagmasdan niya ang kanyang mga apo. Hindi ito nakadalaw kaagad sa akin, kasi inasikaso niyang mapaalis ng bansa si Stacy. Binigyan na ni Dad ng ultimatum si Stacy, at sinabihan na hindi makakatungtong sa Pilipinas, hanggat hindi siya nagbabago. Ang gaganda ng mga apo ko. Ano nga palang mga pangalan nila? Tanong ni Dad. Si Sofia po yung nasa kanan, at si Camila po yung nasa kaliwa, sagot ko. Ipinangalan mo sa mommy mo yung isa sa kambal. Tanong ulit niya. Obvious po ba? Sofia nga Dad diba? Magdedrama ka na naman ba? Sabagay matanda ka na, pambabara ni Kuya Daniel. Ikaw, kahit kailan ka panira ka ng mood. Saan ka ba talaga nagmana? Kung hindi lang talaga kayo magkamukha ni Eleanor, iisipin ko na napalitan ka nung sanggol ka pa lang, sabi ni Dad. Natawa naman ako sa usapan nila. Lagi silang ganyan, pero hindi naman seryoso silang dalawa. Minsan nga napupunta pa sa kalokohan ang usapan eh. Ay sorry Migs at Seb, nandyan pala kayo, nakalimutan namin. Pagpasensyahan mo na yung dalawa, sabi ko. Ayos lang yan Ate Ellen. Ang saya nga eh, halatang close na close silang dalawa, sabi ni Seb. Sa tingin nyo, sino ang may gawa sa inyo nun? Tanong ni Migs. Wala akong idea. Para sakin sila David Gibson lang naman ang pwedeng may motibo dito, sagot ko sa kanya. Tama, kung noon ay nagawan kayo ng masama ni David, lalo pa ngayong may dahilan silang magalit. Napunta sa inyo ang mana ng grandparent nyo. Pati pagkakatalo sa pagiging mayor, sabi ni Dad. Habang nag-uusap-usap kami, ay nagring ang cellphone ni Migs. Sinagot niya agad ito. Tahimik lang na nakikipag-usap si Migs kay Joseph. Teka mukhang ako ang pinag-uusapan nila. Panay kasi ang tingin sakin ni Migs. Nahuli na daw ang suspect. Kaso may problema eh. Kilala mo Ate Ellen ang suspect, sabi ni Migs. Sino? Nag-aalalang tanong ko. Si Jack. Yung boyfriend ni Kuya Alex, sabi pa niya. Ano? Buong pagtataka ko. Dexter POV. Takang-taka naman ako sa nangyayari. Ang daming nag-ulo sa isip ko. Gaya ngayon, ano ang purpose ni Jack para gawin yun? Maayos naman siya nung nakasama namin siya, pero anong nangyari? Bakit niya kami gustong saktan? Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari. Mabuti na lang at nagpilit si Ellen na magpaalam kay Faith. Buti medyo natagalan kami sa pakikipag-usap sa kanya. Kung napaaga-aga kami ng baba, baka sumabog na din kami sa loob ng sasakyan. Hindi rin ako makapaniwala na magagawa ni Jack ang mga iyon. Nung makita sa mga CCTV ay para siyang isang professional. Parang hindi siya ang Jack na nakilala namin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ng asawa ko. Kaibigan niya rin ito, at malamang ay mag-aalala ito sa kaibigan niyang si Alex. Nahuli si Jack at kasalukuyang nakakulong. Nakauwi din ako ng bahay. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi, dahil wala akong inisip kundi ang tungkol sa nangyaring pagsabog. Pagpasok ko ng bahay, ay bumungad sakin ang buong pamilya ko, na nag-uusap-usap sa sala at umiiyak si Ellen. Lumapit agad ako kay Ellen at niyakap siya. Paano? Bakit? Nag-aalala ako kay Alex. Dexter, ang tagal na nilang dalawa tapos ganito ang mangyayari. Bakit niya nagawa yun? Pinagkatiwalaan namin siya.
Nakasama ko pa siya sa apartment kasama si Alex at Jordan. Mahal niya si Alex, nakikita ko sa kanya yun. May galit ba siya sakin? Anong masama ang nagawa ko? Naawa naman ako sa tuwing umiiyak si Ellen. Hindi ko alam ang sasabihin, dahil hindi ko alam ang nasa utak ni Jack. Hindi ko din alam, sweetie. Mabuti pa ay magpahinga ka na lang muna, at, kung gusto mong sumama sakin bukas para pumunta kay Jack ay isasama kita, yun lang ang nasabi ko. Tumango naman siya sakin. Iniwan ko muna ang pamilya ko, at inakyat si Ellen. Madali naman itong nakatulog. Pinagmasdan ko ang mga anak ko, ang sarap ng tulog nila, himbing na himbing at walang problema. Napalingon ako nang may kumatok sa pinto. Kanina ka pa dyan mama? Tanong ko sa kanya. Ngayon lang. Ako na muna ang magbabantay sa mag-iinom mo. Bumaba ka muna daw sabi ng papa mo, sabi ni mommy. Hindi ko na kinulit pang tanungin si mama at bumaba ako. Naabutan kong nag-iinuman ang mga kapatid ko at si papa. Inabutan ako ni Joseph ng isang bote ng beer. Anong meron pa? Tanong ko. Wala naman, masaya lang ako at walang napahamak sa inyo. Sa susunod magde-double, ingat pa kayong lalo, sabi ni papa. Nag-iingat naman po kami, kaso talaga may mga taong sobrang sama, sabi ni Joseph. Napasandal ako sa couch at napapikit. Okay ka pa ba kuya? Tanong ni Seb. Okay lang ako. Nag-iisip lang ako, bakit sobra naman ata ang binigyan ng problema sa asawa ko? Hindi niya naman deserve ito, sabi ko. Hindi naman ibibigay yan ng Diyos kung hindi niya kaya, sabi ni Papa. Kaya lang po ang inaalala ko ay baka magkaroon siya ng postpartum depression. Kakapanganak niya lang po, at sunod-sunod pa ang problema na dumarating sa kanya, nag-aalalang sabi ko. Anak, kaya ni Ellen yan. Nandyan ka naman sa tabi niya eh. Isa pa nandito kami na mga pamilya nyo, ang tutulong sa inyo sa abot ng aming makakaya. Nandyan din ang mama nyo na magiging ina kay Ellen. Kapit lang anak, sabi ni Papa. Napatitig ako kay Papa, dahil minsan lang yan makialam sa amin, pero kapag nagpayo na siya tagos hanggang buto. Isasama mo bang talaga si Ate Ellen kay Jack? Hindi ba makakasama sa kanya yun? Tanong ni Mig. Alam kong makakasama. Ayoko naman siya na mag-isip. Kung bakit, gusto ko sa bibig mismo ni Jack manggaling lahat. Ganon din naman kasi, ilihim ko o hindi nandun pa din yung tendency na magkasakit siya, sabi ko. Mabuti pa nga, dapat malaman niya na para isahang sakit na lang. Shock pa siya mula kanina, tapos mababalitaang si Jack ang may gawa. Grabe kuya, totoo bang lahat ito? Parang sa telenovela lang nangyayari lahat ng di makapaniwalang sabi ni Joseph. Kahit ako man ay ganun din ang nararamdaman. Hindi ka makapaniwala, kasi parang hindi talaga totoo. Nag-usap pa kami ng ilang oras, bago ako pumanhik sa kwarto namin. Nadatnan ko na tulog si mama sa silyang katabi ng mga bata. Ginising ko si mama, at damilat naman siya agad. O tapos na kayo? Tanong niya. Opo, pwede na po kayong bumalik sa kwarto nyo. Ako na po ang magbabantay sa kanila, sabi ko. Anak, alam kong pagod ka. Mas maigi na samin muna ang kambal, para pag nagising sila at umiyak ay kami na ang mag-aalaga. Hayaan mo na kami para makapagpahinga pa kayo ni Ellen, sabi pa niya. Salamat ma, pagpapasalamat ko. Hindi na ako aangal kasi pagod na talaga ako. Kailangan ko din ng lakas para kay Ellen. Sige na, magpalit ka na. Ipapakuha ko na lang ang mga gamit ng kambal sa mga kapatid mo. Pahinga ka na, sabi ni mama bago umalis dala-dala si Camila. Dumating sina Seb at Migs at binuhat nila si Sofia at ang mga gamit. Nahiga na ako pagkatapos sa tabi ni Ellen. Niyakap ko siya ng mahigpit, at pagkatapos ay nakatulog na ako dahil na rin sa pagod. Kinabukasan ay sinama ko si Ellen, papunta sa presinto na kinaroroonan ni Jack. Pinapasok kami sa isang silid at pinaupo, nalalayan ko si Ellen na maupo. Blanko ang mukha ng asawa ko. Hindi ko makita kung galit siya o hindi. Inilabas nila si Jack at naupo sa harap namin. Sorry talaga Ellen, malungkot na sabi ni Jack. Bakit? Matigas na tanong ni Ellen. Simula pa lang noon ay napag-utusan lang ako na gawan ka ng masama. Ayoko na pero napilitan akong gawin, dahil gagawan nila ng masama si Alex. Maniwala ka man o hindi, mahal ko na si Alex. Hindi ko plinano ito dahil may girlfriend ako,
At habang tumatagal ay minamahal ko si Alex, paliwanag niya. Wait, bakla ka diba? Anong may girlfriend? Tanong ko. Bago ako inutusan ay may girlfriend ako. Inutusan lang akong gawan ka ng masama, at kasama doon ang mapalapit sa inyo. Naisipan nila na maging bakla ako, para mapadali ang pagkuha ko ng tiwala mo. Pero habang tumatagal ay natututunan ko na kayong magustuhan, lalo na si Alex. Hindi ko alam kung paano pero nangyari sabi ni Jack kay Ellen. Teka, naguguluhan ako. Simula, kailan mo ako sinimulang gawan ng masama? Tanong ni Ellen. May mga maliliit na bagay akong nagagawang mali sa'yo. Pero ang unang pinakagrabe ay ang lasingin ka sa bar, dahil sa pagkakahuli mo sa ate mo at kay Mark. Binigyan kita ng binigyan ng alak. Plano nilang ipag-alaw ka sa kung sinong lalaki, sabi ni Jack. Ano? Sigaw ni Ellen. Hinawakan ko si Ellen at pinakalma. Kahit nung pangalawang pag-inom mo sa bar, ako din ang may kagagawan. Inutusan ko ang katrabaho ko na bigyan ka ng maraming alak. Madami pa akong nagawa sa iyo, na ihihingi ko ng tawad, pero Ellen maniwala ka o hindi, ay hindi ako ang nanakit sa mga lolo at lola mo, paliwanag pa ni Jack. Lahat ng iyon ay naranasan ko ng dahil sa iyo. Paano mo naaatim ang ginagawa mo? Samantalang maayos ang trato namin sa iyo. Sigaw ni Ellen. Hinawakan ko ulit siya at pinakalma. Tumanggi ako na takutin ang lolo at lola mo, pero binigyan nila ako ng ikakahina ko. Sinabi nila na sasaktan nila si Alex. Kaya sumunod ako. Hinintay ko munang lumabas ang kapatid mo, at kapatid ni Dexter. Sabi pa niya, naguguluhan pa din ako. Sino ba yung girlfriend mo? Tanong ni Ellen. Kilala mo siya. Mag-ingat ka Ellen, kayo ng pamilya mo. Sabi nila ay dudukutin nila ang isa sa kambal. Natakot akong hindi sila sundin, dahil baka mapahamak si Alex, tinapos kasi nila si Mark, kaya naman sumunod ako sa mga balak nila sayo, dahil baka saktan nila si Alex. Sino ba yung girlfriend mo? Ang sama niya sobra, gigil na tanong ni Ellen. Si Monica, ang ate mong si Monica ang girlfriend ko. Siya ang nagutos na lasingin ka. At siya rin ang nagutos sa akin na ipag-alaw ka sa kung sino, sabi niya. Nanlaki ang mga mata namin. Pero bago pa kami makapag-react ni Ellen ay may biglang sumigaw. Ano? Sigaw ni Alex na kakarating lang.